Ayan, so let's answer some problems. We have sample problem number 1. Yung ating reference dito is coming from R.C. Hibber, yung kanyang statics na book, 14th edition. So yun po yung ating reference sa ating mga examples ngayon. Okay? So for 2-45, determine the magnitude and direction theta of the resultant force Fr. Express the result in terms of the magnitudes of the components F1 and F2 and the angle phi. Okay? So, analyze natin maging question. So, pinapahanap daw yung resultant force, yung magnitude ng resultant force and direction theta. Okay? So, paano gagawin natin dito? Ang pwede natin gawin dito is apply natin ng head-to-tail method. Okay? So, kasi medyo mahirap 'to, pag inanalyze ko. Mas madali na mag-head to tail method tayo para mas maging madali yung pag-construct natin ng solution. Okay? So, if this is F2, itong horizontal line na yan, F2 yan. Itong horizontal force, F2. And then, itong F1, para medyo pa-diagonal siya unti. So, ito siya. Ito yung F1 natin. So, kung F1 yan, yung ating Fr, nandito siya. Ayan. So, this will be our resultant force. Okay? Now, if this is theta, phi to, di ba? So, let's enclose this figure. So, ayan, gawa tayo ng broken line dito. Ayan. So, this is phi. Okay? Now, applying geometry, mas maganda kasi kapag nag-head-to-tail method tayo kasi pwede tayo mag-apply ng geometry para ma-simplify natin itong figure na ito. Okay? So, applying geometry, this is a straight line, tama? So, this is equal, itong buo na to, equal kay 180 yan. Tama? So, if gusto ko makuha itong part lang na ito, ang gagawin natin, di ba? 180 minus phi. Again, straight line. Applying geometry, straight line po ito. Straight line yan. So, applying geometry, we have 180 minus phi. 180 ng pangkabuuan na ito, i-minus mo kay phi na angle na ito para makuha tong part na ito. Okay ha? So, I hope clear po siya. Now, ano pwede natin gamitin dito? Is it the sine or the cosine para makuha si resultant Fr? Kasi nahanap yung magnitude ng resultant force Fr. So, pwede gamitin si cosine law. So, bakit po pwede gamitin si cosine law? Kasi meron tayong given na side, angle, side. Kasi diba sabi ko, SAS case tayo. Ibig sabihin, dapat meron kang ditong included na angle na nasa gitna. So, iti-take ko tong figure na ito. So, diba, drawing ko yung figure ulit. So, ganito siya. Okay? So, ito yung Fr natin. So, meron tayo ditong angle theta. And this is 180 minus phi. This is F1 and this is F2. So, side, angle, side. Kaya, applicable po yung cosine law. Okay? So, we have here Fr is equal to the square root of, di ba ang formula niya, ang formula po natin cosine law, C is equal to the square root of A squared plus B squared minus 2AB cosine of C. So, yan po yung formula, right? So, para makuha naman si resultant, magnitude ng resultant natin, resultant force Fr, ganyan din po yung format ang gagawin natin. But yung C natin, ito po yung ating resultant force, of course. Okay? So, we have here A squared. So, let's say, ang A squared natin ay yung F1. F1 squared. Ang B ay yung F2 squared. Minus twice ng F1 multiplied by F2 cosine of 180 minus phi. So, pwede pa natin simplify ito. Paano? Remember, ang cosine of 180 degrees, equal yan kay negative 1. So, I can say
that cosine of 180 minus phi is also equal to negative cosine of phi. Kasi sinimplify ko yung cosine 180, di ba? Yung cosine dito, pwede natin distribute yan dito. Tama. So, yung simplification cosine 180 is negative 1. So, cosine of phi times negative 1. So, makakuha tayo ng negative cosine of phi. Bakit po negative? Kasi nga, di ba, cosine negative phi. Times mo negative 1, magiging positive to, magiging negative to. So, magiging negative cosine of phi. Clear ha? I hope clear po siya. So, kapag sinimplify ko siya, meron tayo ditong f1 squared plus f2 squared minus twice, or it could be plus na. Kasi negative to, negative ito, magiging positive yan. Kasi multiplication yung ating operation, right? So, 2f1, f2 cosine of phi. Okay? So, ito po yung ating magiging resultant force. So, kasi wala naman tayong given na values dito. We only have the concept. So, ito yung ating sagot. Ayan. Okay? So, ito po yung sagot. Unang sagot for example problem number 1. Now, proceed tayo for finding the angle. So, di ba ang formula ng angle, di ba? Theta is equal to Fy, di ba? So, forces along y, which is yung ito, F1 sine of theta, and this is F1 cosine of theta. Bakit? Kasi itong F1 natin, di ba, pwede natin ito i-break out into its component. So, pwede natin gawin, along y to, along x to. So, pwede gawin F1 cosine of theta kasi with respect to x-axis to, and F1 sine of theta kasi with respect to y-axis to. Okay? So, theta is equal to arctangent ng, sorry, this is an absolute value, diba? So, absolute value daw yan. So, arctangent ng absolute value ng F1 sine of phi. Sorry, this is phi. All over F2 plus F1 cosine of phi. So, take a look. Pangkabuuan ha. So, ito siya. Okay po? So, ito yung theta. Ang y value is F1 sine of theta. Ang x value, F2 plus yung natitira dito na F1 cosine of theta. And this will be our theta. Kasi wala tayong specific na value eh. So, we can just assume. So, pwede kang mag-assume dyan and then simplify. Pero, we are talking about concept, kaya ito lang po yung mismong sagot natin. Okay? Take note po, yung FR again, gumamit tayo ng cosine law kasi side, angle, side po yung given natin. With respect to this figure, ha? Yung figure natin. Nung ginawa natin itong head-to-tail method. And for theta naman, yung Fy dito, forces along y, ito lang naman yung vertical dito, di ba? F1 sine of phi. Okay? And then for its value ng Fx or forces along x, dalawa. Isang F2 dito na horizontal na force plus yung x component ng ating force 1, which is F1 cosine of theta. Kaya yung ating theta is equal to arctangent of absolute value ng F1 sine phi all over F2 plus F1 cosine of phi. So, ayun po yung sagot natin. I hope clear po siya ha. So, itong problem na ito is for only the concept. So, proceed tayo for example number 2 para mas ma-challenge tayo. So, paano kung ganito yung given natin problem? Okay? So, determine the x and y components of each force acting on the gusset plate of a bridge truss. Show that the resultant force is 0. Okay? So, ano pinapahanap sa atin? X and y component ng bawat force. On each force acting on the gusset plate of a bridge
truss. Okay? So, paano yan? Ayan. So, ito yung ating figure. Ayan. So, meron tayong determine again yung x and y component ng each force natin dito, nag-act sa gusset plate of a bridge truss. So, anong kailangan natin gawin dito? Let's apply here scalar notation. Di ba ang formula for scalar notation, we have here f x is equal to f times a over b, or a over c, sorry. Slope, again, slope yan. A over c. And we have here fy is equal to f times b over c. This is the formula for scalar notation. Bakit? Bakit scalar notation? Bakit sa lahat-lahat ng mga notation natin or mga process or formula, ito ginamit natin? Because meron tayong small slope dito. Okay? So, ayan. Ito yung formula natin. So, bawat part or bawat force, a-applyin lang po natin yung scalar notation and that will be the answer. Okay? So, now, for our F1 dito, so, meron tayo dito x and y component. So, if this is if this is y component, this is the x component. Okay, this is F1x, this will be the F2y. Sorry, F1y. Ganun din sa F2. If this is the y component ng F2, F2y, and this is the y component of F2x. Okay? And then yung F3 natin dito, horizontal force lang yan. Wala silang slope. Yung F1 and F2 lamang yung may slope. Okay? Now, apply natin ng scalar notation. First, yung F1 dito. So, solution. So, F1 x, again, F1 lang muna tayo. So, along x tayo. So, meron tayo ditong F times A over C. So, ang ating F1 dito, ang kanyang force, so, di ba F1 yan over A over C? Tama? So, ano yung F1 natin dito? We have 8 kilonewton. Correct? So, meron tayong 8 times A over C. Ang A over C, horizontal yung A over hypotenuse, which is 4 over 5. Again ha, Fx pa lang to ng force number 1. Okay ha? So, F1x, ibig sabihin force ng 1 along x-axis to, or the x component. So, 8 times 4 over 5. Kapag gusto natin simplify yan, meron tayong sagot na 8 times 4, 32 over 5. Pwede na yon. Pero kung gusto mo ng decimal point, we have 6.40 kilonewton. So, this is the final answer. Again, kasi ang pinapahanap po ay x and y component. So, maya-maya, i-ano natin, i-box natin. Next, for y component naman ng force 1, gayon din, 8 times yung b naman. Yung b, yung vertical. 3 over 5. So, simplify natin. We have 4.80 kilonewton. Okay ha? So, para mas maging madali yung ating pag-solve, pwede gumamit ng calculator. Okay po? So, let's say meron tayong 8 times 4 over 5, 32 over 5, or decimal point 6.4 or 6.40. Now, if 3 over 5 naman to, we have 24 over 5 or 4.80. Okay ha? So, clear na po tayo for for F1, force number 1. Proceed tayo for force number 2. F2 X component. So, ito yung F2 natin. Ang magnitude ni F2 ay 6. Ano yung A over C natin? Ang A again, horizontal. Ang C, hypotenuse. So, meron tayong 3 over 5. Simplify. 6 times 3 over 5. Meron tayong 18 over 5, or in decimal point, we have 3.6
0.60 kilonewton. Okay? For F3, sorry, F2 pa lang kasi wala pa tayong Y value or Y component. So F2, Y component, same procedure po, 6 times yung B naman. Ang B, ito yung vertical. We have 4 over 5. Okay? So anong value niyan? So meron tayo ditong 6 times 4 over 5. 4.8 ulit. 4.80 kilonewton. And take note po, bago tayo mag-proceed sa F3, yung F1 natin dito, downward yan to the right, positive yon. To the right tayo. Okay, so positive 6.42 yan. Kasi diba, in Cartesian plane, to the right, positive, to the left, negative. Upward, positive, downward, negative. So F1x, positive yan. F1y, kung mapapansin natin, diba, downward yung ating direction ng magnitude ng F1. So this is negative 4.80. Correct? And then for F2x, ito siya, yung direction ng ating arrowhead ng F2 or ng kanyang magnitude is upward to the right. So positive ulit yan. And then for F2y, since upward nga yung ating direction dito, of course, positive yung ating 4.80. Okay ha? Now, proceed tayo for F3. So for F3 natin, so wait lang. So lagay tayo ng F3x. Kahit straight line siya, kailangan natin ipakita yung kanilang component. Kasi nga diba, ang question, determine the x and y component ng bawat force. Okay? So, from F3x to, ang horizontal, 4. Wala siyang slope. Okay? So, 4 lang yan. 4 kilonewton. And take note, yung direction po ng kanyang magnitude is to the left ng ating figure. So, negative yan. And then for its F3y, since nga, di ba, yung ating force is horizontally lang straight, 0 yung kanyang y component. Okay? Next, for our last force naman, F4, yung kanyang x component, same lang sa F3. To the left, 6 kilonewton. So, negative 6 kilonewton. Walang slope. And for F4y, yung kanyang y component, since nga, di ba, horizontal lang yan, horizontal yung kanyang force, 0 kilonewton. And ito na po yung mga sagot natin in finding the x and y component ng bawat force. So, let's box lang kanilang mga final answer. So, box natin. Ayan. 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 So, box natin lahat ng final answer dito. So, to indicate na ito yung mga x and y component ng bawat force. Okay? So, yun yung mga sagot natin. Now, proceed tayo. Ano pa yung next question? Kailangan ipakita na yung resultant force natin ay 0. So, now, ang pwede natin gawin dito, pwede po tayo mag-sum up ng forces along x and then forces along y. Para makuha natin yung fx at yung fy lang. Or resultant force ng x component at resultant force ng y component. Okay? So, pwede tayo dito for example, dito na lang. Mubos na tayo ng space eh. So, assume natin, lahat ng force to the right, positive. We have summation of forces or summation of resultant force along x is equal to, is equal to summation of fx. Okay ha? So now, ipag-add lang po natin, algebraic sum lang po yan. So we have here, frx is equal to, so using our calculator, lahat ng x dito, first, we have 6.40. Positive 6.40 plus yung f2x, 3.6 minus 4 and then isa pang x component ng f4 minus 6. 0 kilonewton. Okay? Ganon din po sa y.
So, ano lang, upward force natin, summation ng FR, Y component, is equals to summation ng Fy. Okay? So, ipag-add lang po natin. So, meron tayo ditong FR, Y. So, summation ng forces along Y component. Ibig sabihin lang yan, algebraic sum naman ng Y component. So, F1Y, negative 4.80. And then, F2Y plus 4.80. 0. 0 din po yung ating FRY. So, kapag kinuha natin kanilang resultant force, yung meron tayong tinatawag na ba FR is equal to the square root ng FRX squared plus summation, or kahit walang summation, di ba? So, FR na lang, FRY squared. FRY squared. Di ba? Yan yung formula natin, correct? So, kapag sinimplify natin yun, di ba? Sinubstitute natin, resultant force is equal to 0 squared plus 0 squared. Therefore, our resultant force is equal to 0. Which we show na 0 yung kanilang resultant force. Again, bakit ang 0? Kasi nga 'di ba, yung kanilang summation ng forces or the resultant force along x component nag-0, yung summation ng force or resultant force ng y component nag-0. Kaya ang kalalabasan sa dulo, yung pinaka-resultant force natin, Fr, equal kay 0. Okay? So ito po yung ating example number 2. So I hope naging clear siya, mas naging madali yung ating pag-solve ng ganitong klaseng problem. Let's answer isa pang problem bago tayo tumungo sa